Miss, bilhin niyo na po ang sampagita namin. Pangkain lang po namin ng lola ko. Kahit 2 tali lang po. Tuwing linggo, palaging nagsisimba ang mag-asawang sina Julina at Dexter sa simbahan. Pagkatapos ng misa, nadaanan nilang muli ang mga tindera ng sampagita sa labas. Sa gitna ng mga ito, kapansin-pansin ang batang babae na may maamong mukha na may hawak na maliit na basket ng sampagita. At masigla itong nag-aabot sa mga dumaraang tao. Lumapit si Regina sa gawin ni na Julina at Dexter na pamilyar na sa kanya dahil dati na itong bumibili ng sampagita. Sige na nga, bibilin ko na yan lahat. Ang cute mo kasing bata eh. Talaga po, miss? Yay! Ang bait niyo naman po. Ang laking tulong nito sa amin ng Lola Diana ko. Kawawa ka naman, Iha. Ang bata-bata mo pa para magbenta. Tsaka, nasaan palang lola mo ngayon? Bakit ka mag-isa? Ayun po si Lola oh. Nagpapahinga muna sa ilalim ng puno. Mahina na po kasi ang katawan niya kaya sinabihan ko siyang ako na lang muna ang bahalang magbenta. Napalingon ang mag-asawa sa direksyong itinuro ng bata. Nakita nila ang matandang babae na madungis ang damit at tila hinang-hina. Nilapitan naman ito ng mag-asawa upang tignan ang kanyang kalagayan. Lola, ayos lang po ba kayo? Kawawa naman kayo ng apo nyo. Maulan pa naman ang panahon ngayon. Heto po oh, mag-aabot kami ng pera ng asawa ko para naman may pambili kayo ng pagkain. Ay, salamat po ma'am. Pasensya na po talaga kung nakabala ang apo ko sa inyo. Mahirap po talaga ang buhay namin. At ito na lang ang paraan para mabuhay kami. Walang problema, Lola. Ingatan niyo lang po ang sarili niyo at ang apo niyo. Mahirap na kung magkasakit pa kayo. Salamat po talaga sa inyo. Pangako po, babawi po ako kapag malaki na ako. Kahit wag na, basta ang mahalaga maging safe kayo ng lola mo. Ipangako mo yun sa akin ha. Opo, ma'am. Ano nga pala ang pangalan mo? Regina po. Natutuwa ang mag-asawa na makilala ang dalagita at ang kanyang lola. Pag-alis nila doon sa simbahan, bumalik na sila at sumakay sa sasakyan at parehong tahimik. Nakatingin naman si Julina sa labas ng bintana. Patuloy na tinitingnan ang dalaga. Baka sa kanyang mukha ang lungkot. Kawawa naman yung bata, Dexter. Ang bata pa pero nagtatrabaho na. Oo nga eh. Pero sa panahon ngayon marami ng ganun. Madalas iniwan na ng mga magulang o kung hindi, maagang namatay. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong lungkot akong naramdaman nung tinitignan ko siya. Para bang may pamilyar sa mga mata niya. Siguro dahil naaalala mo si Wendy sa kanya. Saglit na natahimik si Julina. Si Wendy ang anak nilang babae. Ang naging pinakamalaking sugat sa kanilang puso. 7 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ito sa isang aksidente. Hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang naghihilom ang sugat ng nakaraan. Baka nga, halos kaedad niya siguro si Wendy kung nabubuhay pa siya. Ngumiti ng mapait si Julina ngunit bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Tuluyan na silang umuwi. Dala ang amoy ng sampagita sa loob ng sasakyan. Bumabalik-balik sa isip niya ang ngiti ng batang nagbebenta. Makalipas ang 1 linggo, tumungo uli ang mag-asawa sa simbahan. Katulad ng dati, pareho silang umaasang muli nilang makikita ang dalagitang si Regina. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala ito sa dati niyang pwesto. Pati ang matanda ay hindi na rin nila nakita. Dexter, nasan kaya yung bata? Baka lumipat na ng pwesto. Palagi naman silang pumupwesto dito sa tapat eh. Inikot nila ang paligid ng simbahan ngunit ni Anino ni Regina ay wala silang makita. Nag-alala tuloy sila sa maglola at nanalangin silang walang masamang nangyari rito. Isang gabi habang pauwi sila mula sa palengke, napansin ni Julina ang isang batang babaeng nakaupo sa gilid ng kalsada. Nakayuko ito at umiiyak. Lumapit siya at agad niyang nakilala ang mukha ng bata.
Regina, ikaw ba yan? Miss, wala na po ang lola ko. Ano? Patay na po siya. Kagabi lang, nilagnat po siya ng mataas tapos hindi na po nagising. Wala po ako matuluyan ngayon kasi pinalis na po ako na may-ari ng inuupahan naming bahay. Napahawak si Jolina sa dibdib. Ang batang dating masigla at puno ng pag-asa, ngayoy basang-basa sa luha. Yakap ang maliit na basket na walang laman. Wala ka bang ibang kamag-anak? Wala na po. Si Lola lang po ang meron ako. Halika, sumama ka muna sa amin. Hindi pwedeng manatili ka na lang dito sa kalsada. Baka may mangyari pang masama sa iyo rito. Nagkatinginan sina Jolina at Dexter. Sa mata ng asawa, bakas ang pag-aalinlangan. Ngunit sa puso ni Jolina, may matinding awa. Dinala nila si Regina sa kanilang sasakyan. Tahimik lang ang bata habang nasa biyahe. Paminsan-minsay humihikbi. Pagdating sa bahay, pinakain muna ni Jolina si Regina. Halatang matagal nang hindi ito nakakakain ng maayos. Nang makatulog na ang bata sa sofa, saka sila nag-usap ni Dexter sa kusina. Hindi natin pwedeng basta dalin sa atin ang batang yan, Jolina. Hindi natin siya kilala eh. Baka may kamag-anak yan o baka hanapin ng barangay. Pero wala na raw siyang kamag-anak. Nakita mo naman ang itsura niya, Dexter. Wala siyang mauuwian. Hindi ko kayang pabayaan ang batang yan sa kalsada. Alam ko, pero hindi ganun kadali yun. Hindi pa natin siya kilala at hindi natin alam kung anong klase siyang bata. Hindi mo ba naiisip na baka kaya siya dinala sa landas natin dahil kailangan niya tayo? Matagal na tayong walang anak, Dex. Baka ito na ang paraan para mabuksan ulit ang puso natin. Alam ni Dexter na may punto ang asawa. Simula nang mawala si Wendy na anak nila, naging malamig ang kanilang tahanan. Sa gabing yun, matagal silang nag-usap, hanggang sa lumambot ang puso ni Dexter. Sige, kung gusto mong ampunin, ayusin natin ang papeles. Pero siguraduhin mong desidido ka na sa desisyon mong to, Jolina, ha? Desidido ko, Dex. Hindi ko siya iiwan. Ngumiti si Jolina at hinawakan ang kamay ng asawa. Sa sandaling yun, tila nabuhay muli ang isang parte ng puso niyang matagal nang sarado. Kinabukasan, maaga silang nagpunta sa barangay upang ipaalam ang kalagayan ng bata. Wala nang nakitang kamag-anak si Regina, kaya pinayagan si Jolinang pansamantalang mag-alaga rito. Pag-uwi nila, tuwang-tuwa ang dalaga nang ipakita sa kanya ni Jolina ang sariling silid. Ang ganda po ng kwarto. Parang kwarto ng isang Disney princess. Simula ngayon, dito ka natitira. May pamilya ka na, Regina. Oo, pero makikinig ka kay Jolina, ha? Dapat marunong kang sumunod at mag-aral ng mabuti. Opo, Mami Jolina at Daddy Dexter. Napangiti si Jolina at Dexter sa paraan ng pagtawag nito. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muli nilang narinig sa loob ng bahay ang pagtawag na yun. Ang bahay na dati puno ng katahimikan, tila muling nagkaroon ng buhay. 2 taon ang lumipas simula nang ampunin ni na Jolina at Dexter si Regina. Sa mga unang taon, masaya at maayos ang takbo ng kanilang buhay. Mabait, masunurin at magalang ang dalaga. Madalas pa nga itong tumutulong sa gawaing bahay at palaging nakangiti sa kanila. Ngunit nang sumapit si Regina sa edad na 18, unti-unting nagbago ang lahat. Isang mainit na hapon, habang nag-aayos si Jolina ng mga plato sa kusina, napatingin siya sa sala. Doon ay nakita niyang nakaupo si Regina sa sofa, nakataas ang mga paa. Nakasuot lang ito ng mahabang t-shirt at maiksing shorts habang nanonood ng TV. Ay, Regina, ano na naman yung suot mo?
Ma'am, mainit kasi. Nababasa na nga ng pawis ang damit ko kanina. Kaya inubad ko na lang. Mainit? May aircon tayo, anak. Hindi maganda na ganyang ka manamit sa loob ng bahay. Baka biglang pumasok si daddy mo o si Yaya Patricia. Magbihis ka nga muna ng maayos. Sandali lang naman ito, mami. Hindi ko naman sinasadya. Tsaka mamaya pa naman uuwi si daddy. Napailing si Jolina. Parang may kakaiba sa tono ng boses ng ampon. Noon ay masunurin ito, ngunit nitong mga huling buwan, parang nagiging matigas ang ulo. Hindi na rin ito gaya ng dati na palaging maayos manamit. Kinabukasan, dumating sa bahay ang pamangkin ni Jolina na si Gerson, isang binatilyo mula sa probinsya. Kailangan itong makituloy ng 1 linggo dahil may board exam sa Maynila. Tita, salamat po sa pagtanggap sa akin. Saglit lang naman po ako rito. Walang anuman, Gerson. Yung kwarto mo dun sa tabi ng kwarto ni Regina. Napatingin naman si Regina kay Gerson mula ulo hanggang paa at pansin niyang maskulado ito. Hello, Kuya Gerson. Ako nga pala si Regina. Huwag ka mag-alala. Sobrang bait ni na mami at daddy. Hi Regina, salamat naman may pinsan pala akong makakasama dito. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Dexter na tila palaging magkasama sina Regina at Gerson. Madalas niyang makita ang dalawa sa veranda, magkatabing naglalaro ng cellphone, nagtatawanan. Minsan ay tila masyadong magkalapit ang mga mukha nila. Regina, Gerson, huwag kayo masyadong magdikit dyan ha. Baka mahulog pa ang cellphone nyo dyan sa veranda. Ay, sorry dad. Naglalaro lang kami ng mobile games. Nakaduo kami. Gusto lang naming manalo pareho. Opo tito, wala po kaming ginagawang masama. Hindi na nagsalita pa si Dexter. Ayaw niyang magmukhang masungit. Ngunit sa loob niya, hindi siya mapakali. Sa tuwing magkasama ang dalawa, napapansin niya kung paanong si Regina ay madalas humahawak sa braso ni Gerson o di kaya'y tumatawa habang dumadampi ang balikat sa binata. Kaya isang gabi, nag-usap sina Dexter at Jolina tungkol sa kanilang ampon at sa mga ikinikilos nito. Honey, parang sobrang malapit si Regina kay Gerson. Baka pwedeng pagsabihan mo muna. Di kasi magandang tignan eh. Lalo na't babae siya. Sige Han, kakausapin ko bukas. Baka hindi lang niya alam na mali ang ikinikilos niya. Lalo na sa mata ng ibang tao. Kinabukasan, tinawag ni Jolina si Regina sa kusina habang naghihiwa ng repolyo. Tahimik lang ang dalaga habang nakatayo sa harap ng ina. Regina, napapansin ko na medyo malapit ka kay Gerson. Wala namang masama pero sana ayusin mo rin ang kilos mo. Baka kasi kung anong isipin ng ibang tao sa labas. Ayoko lang na pagchismisan ka. Ma'am, wala naman akong masamang intensyon. Parang kapatid ko na po si Kuya Gerson. Parang hindi ko namang gusto kung paano niyo ako tignan. Hindi kita hinuhusgahan, anak. Gusto ko lang mag-ingat ka. Ayokong bastusin ka ng kahit na sino. Tumangulang si Regina ngunit nasaktan siya sa mga sinabi ni Jolina. Simula nang dumating si Gerson, pakiramdam niya masaya siya dahil may nakakausap siyang kasing edad. Subalit ngayon, tila siya pa ang masama. Ilang araw ang lumipas, nagsimulang mapansin ni Dexter ang kakaibang kilos ni Regina. Tuwing dadalan siya nito ng pagkain o kape, sinasadyang dumikit ng bahagya ang kamay sa kanya. Sa una hindi niya yon pinapansin, ngunit habang tumatagal, pakiramdam niya ay may ibig sabihin ang bawat galaw ng dalaga. Regina, salamat sa kape ha. Pwede mo na ring isara ang pinto. Opo, Daddy. Natigilan si Dexter nang ulitin na naman itong hawakan ng kamay niya. Parang may dumaloy na kakaibang init sa kanyang katawan. Sinubukan niyang ipagkibit balikat yun at inisip na baka nagkataon lang. Subalit ng mga sumunod na araw, mas lumalala ang kilos ng ampon. Isang gabi, habang sinusuri ni Dexter ang ilang papeles, pumasok si Regina sa kanyang opisina. Nakasuot ito ng maluwag na puting blouse na walang panloob. Daddy,
May kukunin lang ako dito sa shelf. Sige, pero bilisan mo ah. Marami pa akong tinatapos na trabaho eh. Habang nakaupo si Dexter, yumuko si Regina para kunin ang envelope sa gilid. Hindi sinasadya, ngunit nakita niya mula sa gilid ng mata ang hubog ng dibdib ng dalaga. Agad siyang umiwas at marahang tumikhim at halatang nabigla. Regina, magbihis ka nga ng maayos kapag pumapasok dito. Hindi itong lugar para sa ganyang suot. Ay, sorry po Daddy. Nakalimutan ko palang magsuot ng bra. Walang masabi si Dexter. Pinili niyang manahimik at magpanggap na walang kakaibang nangyari. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi na yun inosenteng kilos. Simula nang mawala si Gerson, parang sa kanya na nakatuon ang atensyon ni Regina. Kinagabihan naman, kinausap ni Dexter si Jolina tungkol sa ampon. Honey, baka pwedeng pagsabihan mo si Regina tungkol sa pananamit niya. Naku, oo nga eh. Napansin ko rin yon. Sa bagay, dalaga na kasi. Pero sige, kakausapin ko siya bukas. Tumango si Dexter, ngunit hindi niya na binanggit ang totoo. Hindi niya kayang sabihin na minsan ay parang sinasadya na ni Regina ang mga kilos niya. Sa katahimikan ng gabi, habang natutulog si Jolina, gising pa rin si Dexter. Sa isip niya, bumabalik-balik ang imahe ng ampon. Sa bawat ngiti, sa bawat dampi ng kamay, may kung anong gumugulo sa kanyang konsensya. At sa kabilang silid, nakahiga si Regina, nakatitig sa kisame, tahimik na nakangiti, habang iniisip kung paano niya muling mapapalapit si Dexter sa kanya. Isang hapon sa bahay ni na Dexter at Jolina, dumating ang kumpare ni Dexter na si Alfred, isang balikbayan. Wala si Jolina dahil may lakad sa munisipyo, kaya si Regina ang inutusan ni Dexter na mag-asikaso sa bisita. Regina, pakihanda nga yung merienda. Magtatagal dito si parang Alfred, galing pa yan sa abroad. Sige po Daddy, ako na po ang bahala. Ngumiti si Regina at agad na nag-asikaso sa kusina. Habang kumakain si Alfred, nakaupo si Dexter sa tapat nito. Si Regina naman ay abala sa pagsisilbi. Ngunit halata ang kakaibang kilos nito. Aba, ang laki na pala ng ampon mo pare ah. Dalaga na. Oo nga eh, ang bilis talaga ng panahon. Habang nilalapag ni Regina ang pagkain, sinasadya nitong idikit ang dibdib sa balikat ni Alfred. Napatigil si Alfred. Napatingin at bahagyang natawa. Ay, pasensya na, iya. Ako po dapat ang humingi ng pasensya, Tito Alfred. Hindi ko sinasadya. Ngumiti siya ng malagkit. Saka tiningnan si Dexter na tila sinasadyang ipakita ang ginagawa. Napansin ni Dexter ang mga tingin nito, ngunit pinili niyang manahimik. Mabait pala tong ampon mo pare. Sobrang magalang. Oo, mabait nga. Habang nagsasali ng tubig si Regina, sinadya niyang ilapit ang mukha sa mukha ni Alfred. Napayuko si Alfred at parang nailang, ngunit halatang naaaliw din. Salamat, iya. Walang anuman, Tito. Ngumiti ulit si Regina, sabay alis na may pag-indayog ng balakang. Habang nakatingin sa kanya si Dexter, napailing ito ng may halong inis at pagtataka. Nagpatuloy naman ang inuman na magkumpare sa sala. Habang tumatagal, lumalakas na ang tawanan at usapan. Palakad-lakad si Regina sa paligid. Halatang gustong mapansin. Pare, masarap pa rin pala ang lambunog dito. Ibang-iba sa mga alak sa abroad eh. Siyempre, Pinoy pa rin tayo. Dito, totoo ang tama. Habang nag-uusap ang dalawa, dumaan si Regina. Inayos ang buhok, nagsuklay gamit ang kamay at ngumiti kay Alfred. Gusto niyo pa po ba ng pulutan, Tito Alfred? Sige, iya, kung meron pa. Reina, huwag mo na istorbohin ng bisita. Ako na ang kukuha. Hindi po, ako na. Bisita po siya. Ako dapat ang magsilbi.
Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas si Regina mula sa kwarto. Bagong paligo at nakatapis lang ng tuwalya. Tumakbo ito papuntang kusina. Ay nako, naiwan ko pala yung niluluto ko sa kalan. Pasensya na po, Daddy Dex, Tito Alfred. Napatigil ang dalawa. Nagkatinginan at bahagyang napaubo si Alfred. Pare, palagay ko sobra talagang maasikaso ng bisita ang ampon mo. Tahimik lang si Dexter. Ngunit halata sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Nang makabalik si Regina, nakasuot na ito ng maikling palda at sando. Saka naupo sa may dining table habang nagsiselfone. Naka-cross legs pa ito. Litaw ang maputing hita. Dumating naman si Mike, isa pang kumpare ni Dexter. Oh, may inuman pala rito. Aba paring Dex, hindi mo man lang ako tinawagan. Paring Mike, sakto dumating ka, halika, tumagay ka na. At sino naman tong magandang dalaga? Ako po si Regina, ampun po ni na Daddy Dex at Mami Jolina. Ampon? Aba parang hindi halata. Magandang bata. Lumipas pa ang ilang sandali. Si Regina ay panay ang paglalakad sa harap ng mga ito. Nag-aabot ng pulutan, nagsasali ng alak, at sinasadyang ilapit ang katawan. Habang tumatagal, lalo lang siyang nagiging mapang-akit. Reyna, pakiabot nga yung yelo. Tumayo si Regina. Kinuha ang lalagyan ngunit sinadya niyang tabigin ang baso ni Alfred. Diyos ko, sorry po Tito Alfred. Agad niyang pinunasan ng dibdib nito gamit ang kamay. Natawa lang si Alfred at hinawakan ang kamay ni Regina. Ayos lang, iya. Huwag ka mag-alala. Rina, dali mo na sa kusina yung baso at palitan mo ng bago. Kumuha ka rin ng basahan. Opo, Daddy. Agad siyang tumayo at nagtungo sa kusina. Ilang segundo lang, sinundan siya ni Dexter. Rina, ano bang ginagawa mo? Bakit? Ano po yun, Daddy? Huwag mo akong lukuhin. Tigilan mo na yung pagpapakyut mo sa mga kumpare ko. Hindi ka namin pinalaki ng ganun ni Jolina. Nagsiselos ba kayo, Daddy? Lumapit si Regina sa kanya. Inilapit ang muka at dahan-dahang hinaplos ang dibdib ni Dexter. Napahinga ito ng malalim. Halatang may tama na ng alak. Reina, tama na yan. Pero Daddy, ang init ng katawan nyo. Tumitig siya sa mga mata ni Dexter. May halong pagnanasa at paghahamon. Ngunit bago pa man siya makagalaw, narinig nila ang boses ni Jolina mula sa labas. Honey, nasan ka ba? Nandito na pala mga kumpare natin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dexter. Agad niyang tinanggal ang kamay ni Regina sa kanyang dibdib at lumayo. Lumabas ka na. Ayusin mo yung sarili mo. Huwag kang magpapakita ng ganyan kay Jolina. Tumalikod si Dexter at mabilis na bumalik sa sala. Si Regina naman ay naiwan sa kusinang napakagat ng labi. Halos abot kamay niya na ang pangarap na makuha si Dexter. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya pinapatulan kaya siya nakakaramdam ng inis. Pagsapit ng gabi, sabay na kumain ng mag-asawa kasama si Regina. Nakaupo si Jolina sa dulo ng mesa at si Dexter naman ang nasa tapat niya. Si Regina sa gilid, abala sa pagkain habang nakikinig sa usapan ng mag-asawa. Han, 2 linggo na lang anniversary na natin. Naalala mo pa ba yung unang beach trip natin sa Palawan? Siyempre naman, dun tayo unang nag-away sa gitna ng ulan tapos sabay din tayo nagtawanan pagkatapos. May ningning sa mga mata ni Jolina habang binabalikan ang mga taon ng kanilang pagsasama. Habang nagsasalin siya ng sabaw sa mangkok ni Dexter, may halong kilig at pananabik ang tono ng kanyang boses. Oo nga, gusto kong bumalik doon. Siguro maganda kung magbakasyon tayo ulit. Kahit 2 araw lang. Napatigil si Regina sa pagkain dahil sa narinig sa kamahinang ngumiti. Wow, anniversary niyo na pala, Mami. Pwede po ba akong sumama?
Matagal na rin po akong hindi nakakapunta sa dagat eh. Nagkatinginan sina Jolina at Dexter. Si Jolina ang unang nagsalita, mahinahon ngunit may pagpipigil. Reyna anak, hindi siguro pwede ngayon. Gusto lang namin ni Dexter na magbanding na kaming dalawa muna. Ganun po ba? Sige po, naiintindihan ko. Huwag ka na malungkot. Next time, isasama ka rin namin. Promise yan. Sige po, Dad. Nakaramdam ng pagtatampo si Regina, ngunit hindi na siya nagsalita. Habang pinagmamasdan ang tawa ng mag-asawa, naramdaman niyang parang palaging may pagitan sa kanila na isang manipis ngunit matibay na pader na hindi niya kayang basagin. Matapos naman ang hapunan, nagkulong si Regina sa kanyang silid habang nakaharap sa kanyang salamin. Kanina niya pa tinitingnan ang sariling refleksyon at paulit-ulit na inaayusan ang sarili ng make-up. Bakit kaya ayaw ni Dexter sa akin? Mas maganda naman ako kumpara kay Jolina. Mas bata, mas presko. Ay, paano ko kaya siya makukuha sa kanya? Lumipas ang mga araw, naging abala si Jolina sa pag-aayos ng mga gamit sa sala. May tuwa sa kanyang mukha habang isinasalansa ng mga gamit nila sa luggage. Si Dexter naman, naghahanda ng mga pagkain para sa kanilang biyahe. Han, ready na yung mga damit. Ihahanda ko na lang yung almusal. Sige, pero teka, parang wala pa si Regina. Tulog pa ba? Bago pa man siya makasagot, bumaba si Regina mula sa hagdan. May bimpo sa noo at ang kilos ay tila pagod at mahina. Daddy, Mami, parang nilalagnat po ako. Nilalagnat ka? Kailan pa? Kagabi pa po. Baka po kasi napagod ako kahapon sa paglalaba. Naku, baka sipon lang yan. Magpahinga ka na lang. Hindi na tayo aalis, Han. Ayokong iwan siya ng ganito. Ha? Pero nakaplano na to, Dexter. Paano kung lumala ang lagay niya habang wala tayo? Mas mabuti nang manatili muna tayo rito. Hindi agad sumagot si Jolina. Ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit tumango na lang siya at muling ibinalik sa kwarto ang mga gamit. Sa loob-loob niya, may kakaibang kirot. Hindi lamang dahil hindi natuloy ang lakad, kundi dahil pakiramdam niya, unti-unti nang lumalayo ang loob ng kanyang asawa. Lumipas ang hapon, si Jolina ay nasa sala. Nagbabasa ng magasin ngunit ang isip ay lumilipad. Samantala si Dexter, pumasok sa kwarto ni Regina upang kumustahin ito. Oh, kumusta ka na? Bumaba na ba ang lagnat mo? Medyo okay na po. Pero gusto ko po sana wag muna kayong umalis bukas. Hindi ko po kayang mag-isa. Wala naman kaming lakad eh. Magpahinga ka na lang. Pwede po bang dito ka muna sa tabi ko? Saglit lang po. Parang gumagaan po ang pakiramdam ko kapag nandyan kay... Hindi agad sumagot si Dexter. Ramdam niyang may kakaiba sa tono ng ampon. Ngunit inisip niyang marahil ay epekto lamang ito ng lagnat. Naupo siya sandali sa gilid ng kama. Hawak ang noo ni Regina upang tingnan kung mainit pa. Ngunit sa labas ng pintuan, may pares ng mata ang tahimik na nakamasid. Ano bang pinagkakagawa nila rito? Marahang lumapit si Jolina sa pinto. Narinig niya ang malambing na boses ni Regina. Tila pilit na pinipigilan si Dexter na umalis. Huwag ka po munang aalis. Manatili ka lang dito sa tabi ko. Sa sandaling yun, tila may pumutok na damdamin sa dibdib ni Jolina. Hindi na siya nakatiis. Binuksan niya ang pinto at lumantad sa harapan ng dalawa. Regina, ano tong naririnig ko? Ma'am, hindi po to katulad ng iniisip nyo. Tigilan mo yung drama mo ha. Kanina pa kita pinagmamasdan. Akala mo ba hindi ko napapansin kung paano mo inaakit ang asawa ko? Hindi po. Nilalagnat lang po ako kaya po ako ganito. Nilalagnat? Bakit kung makapagsalita ka, parang ibang sakit ang gusto mong gamutin? Tahimik si Dexter.
Hindi alam kung paano pakalmahin ang sitwasyon. Nakita niya kung paanong nanginginig ang mga kamay ng asawa sa galit. Han, kalma lang. Nagkakamali ka ng iniisip. Kalma? Dexter, ilang araw ko nang napapansin kung paano siya maglakad dito sa bahay. Laging maiksi ang suot, laging nagpapapansin. At ikaw, parang bulag na rin. Mami, hindi po ako ganon. Hindi ko po gustong magalit kay sa akin. Huwag mo akong matawag-tawag na mami. Alam mo, Regina, minahal kita na parang sarili kong anak. Pero mali pala ako. Hindi ko akalain na sa loob ng bahay ko mismo manggagaling ang ahas na sisira sa pamilya ko. Humagulgol si Regina. Ngunit tila hindi na nakikinig si Jolina. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matalim pa sa kutsilyo. Han, wala talaga nangyayari sa amin. Huwag ka magpadala sa galit mo. Kung wala talaga, pumili ka. Ako o yung ampon mong mas marunong pa sa tunay na asawa. Walang umimik. Ang katahimikan ay parang bagyong nagbabadya. Si Dexter ay napayuko. Si Regina ay umiiyak at si Jolina naman huminga ng malalim bago tuluyang lumabas ng silid. Naging bulag ako. Akala ko anak kita, pero nilalason mo palang tahanan namin. Lumayas ka na bukas, Regina. Halos manlumo si Regina sa narinig ni Jolina. Umaalingaw-ngaw sa isip niya ang bawat salitang binibitiwan nito. Natatakot siya na baka tuluyang mapalaya sa bahay na itinuring na niyang tahanan, kaya gagawin niya ang lahat para humingi ng tawad. Mami, pakiusap po. Huwag niyo po akong palayasin. Alam ko nagkamali ako pero hindi ko naman po sinasadya. Hindi ko na po uulitin. Hindi agad tumugon si Jolina. Tahimik itong nakaupo sa sala habang pinagmamasdan ng dalagang halos maglupasay sa sahig sa pagmamakaawa. Nasa tabi lamang ni Jolina si Dexter, nakatungo at walang masabi. Hindi mo sinasadya. Regina, nakita ko mismo kung paano mo sinusubukang akitin ng asawa ko. Nakarinig ako ng mga salitang hindi ko akalaing manggagaling sa'yo. Hindi ko po alam kung anong pumasok sa isip ko. Nabulag lang po ako. Nasanay lang po siguro ako sa atensyon, sa kabaitan ni Daddy Dexter. Pero wala po akong masamang balak. Ang bawat luha ni Regina ay tila walang epekto sa kanyang puso ngayon. Dahil para kay Jolina, hindi lang tiwala ang winasak nito, pati ang kapayapaan ng tahanan nila. Umalis ka na, Regina. Hindi ko na kayang makita pa ang mukha mo rito. Bahala ka na kung saan ka pupunta. Mami Jolina, saan po ako pupulutin? Wala po akong ibang matutuluyan. Kayo na lang po ang pamilya ko. Pakiusap po, huwag niyo akong paalisin. Tumingin si Jolina sa kanya at sa unang pagkakataon, wala nang kahit anong awa sa kanyang mga mata. Tumalikod siya. Iniwan si Regina na patuloy na umiiyak sa sahig. Si Dexter naman ay nanatiling tahimik. Tila napako sa gitna ng dalawang taong parehong mahalaga sa kanya sa magkaibang paraan. Jolina, baka naman pwede pa natin pag-usapan. Bata pa si Regina. Kailangan niya ng pag-unawa. Ikaw, Dexter, wag mo akong pinaglololoko. Kung nanghihinayang ka sa kanya, edi sumama ka. Pero kapag umalis ka, huwag ka nang babalik dito. Hindi na nakasagot si Dexter. Sa halip, napayuko na lamang siya habang si Regina ay dahan-dahang tumayo. Bit-bit ang maliit na bag at luha sa mga mata. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Jolina ang pagbabago kay Dexter. Tahimik ito, malungkot at madalas nakatitig lang sa kawalan. Sa bawat hapunan, palaging may kulang sa mga tinginan nilang mag-asawa. Hindi na ito kasing init ng dati. At isang gabi, habang papunta si Jolina sa kwarto upang sundan si Dexter, nakarinig siya ng pabulong na tinig mula sa sala. Regina, kumusta ka na? Hindi ka na ba nagkakasakit? Oo, naintindihan ko.
Sana magkausap tayo ulit kahit sandali lang. Oo, sige, magkikita tayo. Sobrang miss na rin kita. Napahinto si Jolina. Kumabog ang kanyang dibdib at ang galit na akala niyang naubos na ay muling sumiklab. Hindi siya makapaniwala na matapos ang lahat, may ugnayan pa rin ang dalawa. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinakinggan ang buong usapan hanggang sa marinig niya ang pinakamalupit na bahagi. Doon, tuluyang natunaw ang natitirang pasensya ni Jolina. Nang gabing yon, wala siyang ginawa kundi ang mag-isip. Galit, sakit at panlilinlang. Lahat ng yon ay nagsama-sama sa kanyang isipan. Hanggang sa sumapit ang madaling araw, may naisip siyang hindi pangkaraniwan. Kinabukasan, pumunta si Jolina sa isang liblib na lugar sa bayan. Doon siya nagtungo sa bahay ng isang matandang mambabarang. Sa paligid ng bahay, may mga palamuting dahon, mga garapon na may lamang kung ano-anong bagay, at usok ng insenso na sumisingaw sa hangin. Ano ang kailangan mo, iha? Gusto kong pagbayari ng isang babae. Sinira niya ang pamilya ko. Gusto kong maramdaman niya ang sakit na dinulot niya sa akin. Tinitigan ng matanda si Jolina. Umiling ito ng bahagya bago sumagot. Ang mga ganitong hiling ay may kapalit. Kapag may pinabarang ka, babalik sa iyo ang sumpa kung walang kasiguraduhang inosente ang bibiktimahin mo. Sigurado ka ba sa gusto mo? Sigurado po ako. Siya ang dahilan kung bakit halos masira ang buhay ko. Habang binubulong ng matanda ang mga salitang hindi maintindihan ni Jolina, inilabas nito ang isang maliit na larawan ni Regina. Yun mismo ang larawang ninakaw ni Jolina mula sa lumang photo frame. Nilagyan nyo ng itim na langis at sinindihan ng kandila sa gilid ng matanda. Kapag nagsimula ito, mararamdaman niya ang kabayaran. Pero tandaan mo, ang iyong asawa'y ginayuma rin. Kung gusto mong bumalik sa iyo ang katinoan niya, ipainom mo ito sa kanya. Inabot ng matandang isang maliit na bote. Tinanggap ni Jolina yon na may halong kaba at pag-asa. Sa gabing yun, pinainom niya si Dexter ng nilutong sabaw na hinaluan ng laman ng bote. Pagkaraan ng ilang oras, tila bumalik sa dati ang tingin ni Dexter sa kanya. Samantala, sa hindi kalayuang lugar, nagsimulang makaramdam ng kakaibang sakit si Regina. Masakit ang ulo, mabigat ang katawan, at tila may kung anong dumadaloy sa kanyang ugat na malamig at mabigat. Sa unay akala niya'y simpleng karamdaman lamang. Ngunit nang lumipas sa mga araw, halos hindi na siya makalakad. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Sa sobrang takot, bumalik siya sa bahay ni Jolina. Halos gumapang siya pabalik doon. Humihingi ng tulong habang luhaan. Mami Jolina, tulungan niyo po ako. Hindi ko na po kaya. Parang may masamang nangyayari sa katawan ko. Tahimik lang si Jolina. Pinagmamasdan niya ang dating mapang-akit na dalagang ngayon ay halos hindi na makagulapay sa sahig. Mabigat ang kanyang dibdib, ngunit may bahagi sa kanyang naaawa pa rin. Lumapit siya, inalalayan ito at pinaupo sa sofa. Pinili mong sirain ang tiwala ko, Regina. Pero hindi ko hahayaang mamatay ka rito. Tutulungan kita. Pero pagkatapos nito, aalis ka na sa buhay namin. Bumalik si Jolina sa mambabarang upang ipahinto ang sumpa. Ilang araw matapos yun, unti-unting gumaling si Regina. Humingi siya ng tawad, hindi lamang kay Jolina kundi pati na rin kay Dexter. Salamat po sa lahat. Hindi ko na po kayo gagambalain pa. Alam kong hindi ko na mababawi ang mga nasira ko. Pero salamat po sa pagtulong.
kahit hindi ko deserve na matanggap yun lahat. Pinapatawad na kita, Regina. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede ka nang bumalik dito. May sarili kang landas na tatahakin. Sa wakas, natapos din ang unos. Bumalik sa dati ang samahan ni na Julina at Dexter. Naging mas matatag pa ang kanilang relasyon. At mula noon, nangako silang hindi na magpapapasok ng kahit sinong ahas sa kanilang tahanan. Wakas!